Isang janitress na may dalang sako ang dumating sa isang nangungunang pribadong bangko sa buong mundo. Gusto niyang mag-withdraw ng 5 bilyon pagkasabi nito, nagtawanan ng lahat alam niyo ba? Dito, kailangan mo ng 10 milyong asset para lang makapag-open ng account sa pamumulot niya ng bote, kahit 3 henerasyon pa ng pamilya niya ang hindi kumain at uminom. Aabutin pa rin sila ng ilang buhay nagkaisa ang lahat na malamang ay kada rating lang niya galing sa ospital sa tabi. Ang hindi nila alam, ang babae ay ang presidente ng Mullen Group para protektahan ang kanyang anak na babae mula sa mga relasyong dahil lang sa pera. Sa loob ng maraming taon, itinago ng presidente ang yaman ng kanilang pamilya sa kanyang anak at namuhay bilang isang janitress. Nang malaman niyang magpapakasal na ang kanyang anak, masayang-masaya ang presidente. Pumunta siya sa pribadong bangko kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak, handang i-withdraw ang malaking dote na maaga niyang inihanda para dito. Ngunit dahil hindi alam ng anak ang tunay na kalagayan ng kanilang pamilya, paano niya magagawang gastusin ang perang pinaghirapan ng kanyang ina? Mula sa pagwawalis, itabi mo na lang po yan para sa iyong pagtanda. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap din ng abiso ang bangko na isang napakahalagang VIP client ang darating. Upang mapagsilbihan ng maayos ang panauhing ito, ang buong bangko ay nasa state of high alert kasabay nito. Ang lalaking vice president ng bangko, na siya ring kasintahan ng anak, ay pinagbilinan ng kanyang nobyo na siguraduhing pagsilbihan ng mabuti ang kliyenteng ito ang kanyang promosyon ay nakasalalay dito. Ang babae, na abala sa pag-iisip tungkol sa isang magandang kasal, ay nagsabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Basta't makakatulong ito sa lalaki, sulit ang lahat ng kanyang gagawin pagkasabi pa lang. Dumating ang presidente sakay ng kanyang tricycle sa harap ng bangko pagkatapos, kinuha niya ang kanyang sako. At kalmadong pumasok sa lobby ng bangko na para lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ang eksenang ito ay agad na nagdulot ng hiya at pagkabigla sa anak nagsimula na ring magbulungan ang kanyang mga katrabaho. Gayunpaman, ang presidente ay nanatiling kalmado at sinabing nandito siya para kumuha ng dote night. Ano po bang pinagsasasabi ninyo? Isa po itong foreign bank. Ang mga may asset na mas mababa sa 10 milyon ay hindi kwalipikadong magtransaksyon dito. Si inay ay isang super VIP dito. Sa sandaling iyon, dumating ang ina at kapatid na babae ng nobyo magalang na bumati ang presidente sa kanila. Pagkakita sa suot na uniforme ng janitress ng presidente, halos lumuwa ang mga mata ng mapanlibak na ina ng nobyo. Agad siyang lumayo at sinabing, huwag kang umarteng parang malapit tayo. Ang kapatid naman ng nobyo ay lalo pang nang insulto. Bakit pinapapasok ng bangkong ito ang kahit sino na lang? Ngunit mahinahon pa ring sinabi ng presidente na magwi-withdraw siya ng 5 bilyon. Nang marinig ito ng lahat, inakala nilang may problema siya sa pag-iisip maging ang sarili niyang anak ay inakalang nagsisinungaling ang kanyang ina. Tita, pasensya na po kayo, nagbibiro lang po ang nanay ko. Pagkatapos, sa harap ng lahat. Pinangaralan ng kapatid na babae ang babae, sinasabing umaasa lang ang pamilya nila sa kanila. At hiniling na pagkatapos ng kasal, dapat siyang manatili sa bahay para mag-alaga ng asawa at anak, at maging isang libreng katulong ipinahayag niya. Kahit na naghanda sila ng 3 safe ng dote para sa kanya, lahat ng ito ay pribadong pag-aari ng bagong pamilya. Hindi dapat gumastos ang babae kahit 1 sentimo nang makitang ang kanyang anak ay hinihiya dahil sa pera. Nakaramdam ng sakit at pagsisisi ang presidente. Kasalanan ko to lahat. Payaman tayo, anak. Hindi ko dapat ito itinago sa iyo. Agad siyang tumawag, humihiling sa mga tauhan ng bangko na dalhin siya sa vault. Handa na siyang buksan ang kanyang Tianzihu Jiadeng Vault. Ang mag-inang biyenan at mga usisero ay patuloy na nanunuya. Dahil sa kanilang pagkakaalam, ang mga vault ng bangko ay nahahati lamang sa A-zone at B-zone. Maging ang anak niya ay nagsabing, Nay, huwag na po kayong magsinungaling. Para lang mapahanga sila sa sandaling iyon, lumitaw si Director Chen ng bangko. Magalang niyang ginabayan ng presidente papunta sa vault area. Ang lahat ay sumunod, nais makita kung ano ang mangyayari. Yung sinasabi mong Tianzihu Jiadeng Vault, nasaan na? Ang Tianzihu Jiadeng ay ang pinaka-secure na vault ng Swiss Bank. Ayan, dyan nang ituro ng presidente ang isang pader at sinabing nasa likod nito ang vault. Halos mabaliw sa kitatawa ang mag-inang mapanlibak, lalo pa silang naging bastos. Sinasabing kung may sira ka sa ulo, magpatingin ka na sa doktor. Sinabi pa nila na mas mabuting magpalit na lang ng nobya ang kanilang kapatid. Baka mamana pa ng susunod na henerasyon ang pagiging delusyonal niya ng akmang bubuksan na ng presidente ang vault. Dumating ang nobyo ng anak, na siya ring vice president. Walang tanong-tanong. Sinigawan niya ang babae na umalis kasama ang kanyang Wallace. 3 taon na siyang nagtatrabaho dito. At kailanman ay hindi niya narinig ang tungkol sa Tianzihu Vault nang makita ang masamang ugali ng nobyo sa kanyang ina.
Tumayo ang anak ng presidente para ipagtanggol ang kanyang ina sa sandaling iyon, nagsimula na niyang makita ang tunay na kulay ng lalaki. Ang hindi niya alam, may mas masahol pa palang ugali itong itinatago sa kritikal na sandali, nagbigay ng utos ang presidente sa pader. Baobo number 1, voice print identified. Welcome back, Master. Pagkatapos ng multiple recognition verification gamit ang voice print, iris, at DNA, dahan-daang gumalaw ang pader. Inilantad nito ang nakatagong TNZ Haujia Deng Bolt, ang lahat ay natigilan sa kanilang nakita. Bakit ang daming safe deposit box dito? Itong 8 safe deposit box ay ang dote na inihanda ko para sa aking anak. Pagkatapos, kinuha ng presidente mula sa sako ang isang tumpok ng mga kontrata para sa mga safe. Sa mga sandaling ito, nagsimula ng maniwala ang mayabang na lalaki, ngunit hindi pa rin niya lubos maisip na ang janitress na nasa harap niya ay isang VIP client na may napakalaking yaman. Ang susunod na eksena ay ang tunay na pagsubok sa pagkatao. Pagkatapos ng pagkamangha, binuksan ng presidente ang mga safe, ipinapakita ang masaganang dote na inihanda niya para sa kanyang anak. Mga dokumento ng stocks, mga titulo ng lupa mula sa buong mundo, alahas mula sa mga sikat na designer, at mga gold bar, lahat ay naroon, nakakasilaw sa paningin. Sa sandaling iyon, ang mag-inang mapanlibak ay nasilaw sa yaman at nagkaroon ng masamang balak. Sinabi ng lalaki. Marami namang ang claim na safe dito, siguradong napulot lang niya ang susi at nagpapanggap na may-ari. Agad siyang tumawag ng security itong matandang to, nagpapanggap na VIP. Gusto niyang iligal na ang kinin ang yaman ng iba. Hulihin niyo siya kasama itong si Jiang Qingwan. Pagkatapos, inanunsyo ng ina ng lalaki na kanselado na ang kanilang engagement. Ang maraming taon ng relasyon ay nawalan ng halaga sa isang iglap na katingin sa mapanuyang mukha ng kanyang nobyo. Lubusan nang naintindihan ng anak ng presidente ang lahat ng akmang dadalhin na ang mag-ina para ikulong. Dumating ang special assistant ng presidente kasama ang kanyang mga tauhan. Wala siyang sinabi nang makita ang sitwasyon, ang mayabang na lalaki ay sumubok na sumipsip. Ngunit diretsahan siyang binaliwala ng special assistant ng presidente. Handa na kaming lahat para salubungin ang pagdating ng chairman. Palabasin niyo yan. Bulag ka ba, anak? Ayos ka lang ba? Lin Chonshua, anong ginagawa mo? Kahit na ang Mulan Group nila, ang pinakamalaking kliyente ng Swiss Bank, hindi niyo pwedeng basta-basta saktan ang kapatid ko. Hindi biro ang posisyon niya sa bangkong ito, di ba? Kailangan ninyong magpaliwanag sa pamilya namin. Pinalabas mo na ang amo ko. Ang chairman ng Mulan Conglomerate. Nasaan siya? Ano sa tingin mo? Ang ibig mong sabihin siya ang chairman ng Mulan Conglomerate?